Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Dito na bumagsak ang mukha ni Zhang Ju bago sumisinghal na sinabi ng mga tao na palagi raw kumakampi si Daryl sa tama at isa rin siyang uri ng mandirigma na magbibigay ng lahat para sa kapakanan ng Nine Mainland. Pero kung titingnan ang gusto niyang mangyari, mahahalata na isa lang lalaking uhaw sa kapangyarihan si Daryl. Pagkatapos nito ay agad na umalis si Zhang Ju kasama ang kanyang mga tauhan. Nakasimangot namang tumayo roon si Daryl. Ano ang nangyari? Aalis na lang siya nang hindi nagkakaroon ng kasunduan. Mukhang hindi ito ang Zhang Ju na nakilala ko. Isinama ni Zhang Ju ang kanyang mga general pabalik sa kampo ng North Moana. Military advisor, ano na po ang susunod nating gagawin? Tanong ng isa sa mga general. Nawawala ang kanilang emperor kaya kay Zhang Ju umaasa ang buong hukbo ng North Moana para sa mga susunod nilang gagawin. Ngumiti si Zhang Ju bago tumingin sa direksyon ng raksasa. Dito na niya pangkaraniwang sinabi na, tawagin mo ang Celestial Feather Riders at maghanda sa pag-atake sa kampo ng raksasa mula sa kanan. Agad na atras ang ibang mga sundalo papunta sa kakahuyan para gumawa ng impresyon na atake ang buong army sa tribo ng raksasa. Naiinis na tiningnan ni Zhang Ju ang kampo ng Union Army at sinabi na, siguradong dadalhin ni Daryl ang kanyang army para suportahan tayo sa sandaling matanggap niya ang balita ng pag-atake. Agad na atras ang Celestial Feather Riders para hayaan ang mga itong maglaban hanggang sa kanilang mga kamatayan. Papasok lang ang ating hukbo sa huli para linisin ang mga natirang kalat. Sinadya ni Zhang Ju na bisitahin si Daryl na para bang gusto nitong pag-usapan kung paano sila magkakaroon ng pagkakaisa. Pero bahagi lang ito ng kanyang plano. Ginawa niya ito para guluhin ang isip ni Daryl. Agad na humanga ang mga general sa paligid ni Zhang Ju nang dahil sa naging ideya nito, agad nila itong binati ng dahil doon. Napakagaling niyo po talaga, military advisor. Napakaganda talaga ng estratehiya ng pagpunta sa isang ligtas na lugar para hayaang maglaban ang ating mga kalaban. Tayo rin ang makikinabang nito sa huli. Oo nga, sa sandaling magtagumpay tayo rito ay magagawa nating matalo ang hukbo ng raksasa at mapahina ang lakas ni Daryl ng magkasabay. Napangiti at napakaway si Zhang Ju nang marinig niya ang mga nakaka-flatter na komento mula sa kanyang mga general. Sige, maghanda na kayo ngayon. Opo, isang sagot ng mga general bago nagmamadaling naghanda para umatake. Makalipas ang 2 minuto, libo-libong mga miyembro ng Celestial Feather Riders ang naghanda sa kampo ng North Moana. Sumakay ang mga ito sa naglalakihang mga ibon para itake advantage ang madilim na kalangitan at gumawa ng isang sorpresang pag-atake sa kampo ng raksasa. Samantala, sa kampo ni Daryl. Umupo si Daryl sa gitna ng isang military tent. Sumimangot siya habang naguguluhang iniisip ang mga ginawa ni Zhang Ju. Ayon sa pagkatao ni Zhang Ju, siguradong magpupumilit ito kung gusto niya talagang maging commander-in-chief. Hinding-hindi siya aalis ng dahil lang sa isang simpleng usapan. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Natahimik din sa mga sandaling ito ang mga katabi niyang sina Susan, Quincy at iba pa. Boom! 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 Nang bigla silang makarinig ng mga pagsabog mula sa direksyon ng raksasa na sinundan ng dumadagundong na tunog ng isang laban. Ano ang nangyayari? Nagulat dito si Daryl at agad na napatayo sa kanyang kinaupuan. Report! Isang sundalo ang nagmamadaling tumakbo papunta sa tent para buong galang na sabihing, inatakpo ng North Moana ang kampo ng raksasa, nagsimula na po ang 2 panig sa pakikipaglaban. Ano? Agad na napaatras ang lahat nang marinig nila ang balita. Napasimangot si Daryl habang nagiging seryoso ang kanyang mukha. Buwisit! Masyado talagang malakas ang loob ni Zhang Ju. Hindi na siya humingi pa ng tulong bago niya pamunuan ang hukbo ng North Moana papunta sa kampo ng raksasa. Inisip ni Daryl ang tungkol dito at nagtanong ng kumusta na ang kanilang laban. Hindi ko po alam pero mukha po itong madugo. Iling ng sundalo sa kanyang ulo. Malalim na ang gabi, kaya hindi niya ito nakita ng malinaw. Lumapit si Susan kay Daryl at nag-aalalang nagsabi ng, ano na ang dapat nating gawin, Daryl? Dito na walang pakialam na sumagot si Dax ng, hayaan natin siya. Arogante si Zhang Ju, kaya hayaan natin siyang gawin ang gusto niya, sana lang ay matalo siya sa labang ito.
Tingnan natin kung magawa pa niyang magpaka-arogante sa susunod. Hi! Hindi alam ni Daryl kung paano niya sasagutin ang naging komento ni Dax. Dax. Iniling din ni Chester ang kanyang ulo at mapait na ngumiti kay Dax. At pagkatapos ay nag-iisip niyang sinabi na siguradong ito na ang katapusan ng Nine Mainland kung pairalin natin ang ganyang klase ng pag-iisip. Paano na lang natin lalabanan ang tribo ng raksasa kung wala na ang hukbo ng North Moana? Oh, napakamot na lang sa kanyang ulo ang na-awkward na si Dax. Huminga naman ng malalim si Daryl habang tumitingin sa kanyang paligid at sinasabi na, ipunin natin ngayon ang ating mga sundalo para makipagsanib puwersa kay Zhang Ju, dali. Inakala niya na nagdesisyon si Zhang Jue na umateke para ipakita ang kakayahan niya sa pamumuno sa hukbo, hindi alam ni Daryl na isa lang pala itong patibong. Opo. Isang sagot ng lahat bago mabilis na lumabas si Daryl para simulan ang paghahanda sa mga sundalo. Pagkatapos ng isang minuto, nasa daan-daang libong mga sundalo ng Union Army ang nagsimula ng maglakad papunta sa kampo ng raksasa. Samantala, sa kampo ng raksasa, nasurpresa ang buong hukbo ng raksasa sa ginawang ambush ng Celestial Feather Riders. Hindi nagtagal ay nagawa na ng mga itong mag-regroup at umatak sa mga sundalo ng North Moana. Patayin niyo silang lahat, huwag kayong magtitira ng kahit na isang buhay. Maririnig sa buong battlefield ang malakas na sigaw ni Amastan habang sumasabog ang internal energy mula sa kanyang katawan. Binunot niya ang kanyang espada na mayroong lakas na katumbas ng isang God of War. Agad niyang dinala sa kamatayan ang ilan sa mga Celestial Feather Riders na bawat pagswing na kanyang ginagawa sa kanyang blade. Hindi makapagsalitang inobserbahan ni Zhang Ju ang laban mula sa kalangitan na may ilang daang metro ang layo mula sa battlefield. Libo-libong mga Celestial Feather Riders ang sumunod sa kanyang mga utos ng buong katapatan, nilabanan nila ang hukbo ng raksasa nang walang pakialam sa kanilang mga buhay. Marami sa mga ito ang namatay ng miserable sa kamay ng mga kalaban. Hindi nakaramdam ng kahit na anong awa para sa mga namatay niyang sundalo si Zhang Ju, dahil naniniwala ito na ang mga taong may mas matinding purpose ay hindi dapat magdalawang isip na makabasag ng ilang mga itlog. Ginawa niya ito habang hindi matiis ng mga general sa kanyang tabi ang kanilang mga nakikita. Magpapakita kaya si Daryl kasama ang dala niyang backup. Paano ko ito malalaman? Siguradong mamamatay ang libo-libong mga Celestial Feather Riders dito kung magpapatuloy pa ang massacre na ito. Napuno ng frustration ang puso ng lahat noong pag-usapan nila ito. Ito na ang sandalo noong makita ng isa sa mga general ang isang bagay mula sa malayo at magsisigaw sa sobrang pagkasabik, tingnan niyo, dinala ni Daryl Darby dito ang buong Union Army. Nakita nila ang paggalaw ng daang libong mga sulo papunta sa kanila. Pinamunuan ito ng isang taong lumulutang sa gitna ng era, habang hawak-hawak ang Heavenly Halberd sa kanyang kamay na parang isang hindi mapapantayang hari. Ang taong ito ay walang iba kundi si Daryl. Malisyoso namang suminghal si Zhang Ju nang makita niyang mangyari ang lahat ng ayon sa kanyang mga plano. Inisip nito na, "O Daryl, hindi na importante kung magawa mo pa ring mabuhay at maibalik ang nawala mong internal energy. Masyado ka pa ring walang alam para matalo ako sa gitna ng nagbabagong battlefield." Itinaas ni Zhang Ju ang kanyang kamay para utusan ang kanyang mga tauhan na umatras. Dito na biglang sumigaw ng atras ang mga malapit ng matrap na miyembro ng Celestial Feather Riders nang makita nila ang senyales. Buwisit! Noong umatras ang Celestial Feather Riders, agad namang nakita ni Amastan ang isa pang army noong hahabulin na nila ang mga ito. Dito na siya natigilan sa kanyang kinatatayuan. Isa na namang hukbo ang paparating. Buwisit! Siguradong pinagplanuhan nila ito. Ipapakita namin sa kanila. Maraming mga sundalo ng raksasa ang malakas na sumigaw sa kanilang pwesto. Naramdaman din ni Amastan ang pagtindi ng kanyang fighting spirit habang namumula ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang espada at sinabing, "Mga mandirigma, salubungin niyo sila. Hindi natin paalisin ang kahit na sino sa battlefield na ito ng buhay. Abante!" Nagbigay ng matinding advantage ang mga ibong sinasakyan ng Celestial Feather Riders kaysa sa naglalakad na hukbo ng raksasa. Kaya agad nang nagdesisyon si Amastan na itigil ang paghabol sa mga ito at sa halip ay i-focus ang kanyang atensyon sa daan-daang libong sundalo ng Union Army ni Daryl. Sugod!
Dumagundong sa kalangitan ang nakabibinging iyak ng nasa 1,000,000 mga sundalo ng raksasa sa habang papasugod ang mga ito sa Union Army. Habang nagsasagupaan ang dalawang panig, malinaw na maririnig sa paligid ang mga malahayop na sigaw at miserableng mga iyak ng mga sundalo na bumalot sa kalangitan na nagkulay pula sa dami ng sumisirit na dugo sa paligid. Sandali lang, Daryl. Mukhang may narealize si Chester nang makita niya ang pagsugod ng napakaraming sundalo papunta sa kanila at ang pagkawala ng mga sundalo ng North Moana sa kanyang paningin. Buwisit, niloko niya tayo. Itinrap tayo dito ng hayop na si Zhang Ju. Agad na bumagsak ang mukha ni Daryl noong ma-realize niya ito. Tumingin siya sa mga kampo at nakita ang daang mga bangkay ng Celestial Feather Rider sa paligid. Maliban dito ang pagkawala ng mismong hukbo ng North Moana. Mukhang niloko siya ni Zhang Ju para dalhin dito ang buong Union Army noong atakihin ito ang kampo ng raksasa. At pagkatapos ay agad siyang atras sa sandaling dumating si Daryl at hahayaan itong makipaglaban ng mag-isa sa raksasa. Zhang Ju, nagsara ng husto ang mga kamao ni Daryl habang namumula ang kanyang mga mata sa tindi ng kanyang hinanakit. Kahit kailan talaga ay hindi nabigo ang mga ginagawang ito ni Zhang Ju na pamanghain siya. Sino nga ba ang mag-aakala na gagawa ito ng ganitong klase ng bagay sa mga panahong ito? Nagalit dito ng husto si Daryl habang desperadong iniisip na paatrasin ang Union Army pero huli na ang lahat dahil napasok na sa isang mainit na laban ang magkabilang panig. Samantala, sumigaw ng malakas si Alaric habang naghahanap ng epektibong uri ng counterattack. Tumayo naman ang hindi nagsasalitang sina Debra at Shentel sa kanyang tabi, natigilan ang mga ito sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. Pero hindi sila ordinaryong mga babae, kaya agad nilang napanatili ang kanilang mga postura. Sinusubukan tayong ambushin ng 9 Mainland sa magkabilang gilid. Isip ng nagugulat na si Alaric habang nakatingin sa battlefield. Sayang lang dahil hindi sila nagkaroon ng tamang koordinasyon. Siguradong mananalo na ang raksasa sa sandaling habulin na namin ang mga ito ngayon. Narealize niya rin ang pagalis ng mga sundalo ng North Moana sa field, kaya tanging Union Army na lang ni Daryl ang natira roon. Hindi. Iniling ni Shentel ang kanyang ulo, habang nagmamadaling sinabi na, maaaring wala nga riyan si Yang Jian, pero hindi mo pa rin pwedeng i-underestimate sina Daryl Darby at Zhang Ju. Maaaring sinadya nila ito para ilagay ka sa isang bitag. Isa sa mga kilalang scholar ng Westrington si Shentel, at kasama sa kanyang mga pinag-aralan ang military strategy. Kaya isang tingin lang ang kanyang kinailangan para makita ang pinagplanuhang pagsasabong ni Zhang Ju sa mga sundalo ng raksasa at Union Army. Maaari ngang ayaw niya kay Daryl Darby pero ayaw pa rin niyang matalo ang Union Army. Kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa para sa kapakanan ng 9 Mainland. Pero wala siyang magagawa kundi kumbinsihin si Alaric na huwag habulin ang mga ito. Talaga? Nanginig si Alaric ng isang sandali bago ito naku-curious na tumingin kay Shentel. Kung ganoon ay ano na po ang ating gagawin, guro? Kinakailangan pa nating patibayin ang depensa ng kampo habang hinahabol ang kalaban ng hindi masyadong nagfo-focus dito. Napakagat si Shentel sa kanyang mga labi nang sabihin niya ito. Tumango naman dito ang sumasangayon na si Alaric, inipon niya ang puwersa sa kanyang energy field para sumigaw kay Amastan na kasalukuyang nasa battlefield. Amastan, mag-focus ka sa pagpapaatras sa kanila at hindi sa paghabol ng mga ito. Huwag ko silang habulin. Kasalukuyang nasa kampo ang mga kalaban pero hindi nila ito magawang habulin. Agad na na-confuse at na-frustrate dito si Amastan, agad niyang binaliwala ang utos ng kanyang kapatid at agad na sumugod sa mga kalaban. Para namang naging kasing bangis ng gutom na tigring nakaamoy ng dugo si Amastan sa mga sandaling ito, kaya agad nitong napatay ang napakaraming mga sundalo ng Union Army sa loob ng isang sandali. Kayang lumaban ng isang ito. Isip ni Daryl habang napapasimangot sa kanyang harapan. Agad niyang hinanda ang kanyang sarili bago sumugod papunta kay Amastan. Pagbabayaran mo ang pagpatay niyo sa aking mga kasama. Sigaw ni Daryl habang mabagsik na hinahawakan ang Heavenly Halberd papunta kay Amastan. Ikaw yon. Agad na nauhaw sa dugo si Amastan noong makita niya si Daryl matapos nitong maalala kung gaano karaming mga sundalo ng raksasa ang nagawa nitong patayin kaninang umaga. Gusto niyang maghiganti pero agad namang dinala ni Daryl ang kanyang sarili sa harapan ni Amastan. Agad na ginamit ni Amastan ang mahaba niyang espada at ibinaon sa kanyang harapan.
Buong puwersang nagsagupaan ang Heavenly Halberd at ang mahabang espada ni Amastan. Sa tindi ng lakas ay napaatras si Amastan ng ilang daang metro palayo. Bumaon sa lupa ang kanyang mga paa na gumawa ng dalawang mahahabang linya noong subukan niyang pigilan ang kanyang pagtalsik. Daryl Darby, tatalunin kita kahit na magresulta pa ito sa aking kamatayan. Hindi man lang natakot si Amastan sa ipinakitang lakas ni Daryl at sa halip ay mas lalo pa itong namotivate. Sumigaw ito habang muling sumusugod papunta kay Daryl. Suminghal naman si Daryl sa walang kwentang effort na ito ni Amastan. Agad niyang kinounter si Amastan gamit ang Heavenly Halberd na hinahawakan niya ng maigi. Nagawang salagi ni Amastan ang pag-atake ni Daryl pero sa huli ay nakaramdam din ito ng pagod ng dahil sa tindi ng kanilang laban. Maaari ngang siya ang pinakamabagsik na mandirigma sa raksasa, pero wala pa rin siyang kakayahang tapatan si Daryl na kasalukuyan ng nasa Heaven Ascension level, hindi magagawang pantayan ng lakas ni Amastan maging ang nawalang lakas ni Daryl noon. Tupid na Amastan. Nag-aalalang pinanood ni Alaric ang pagkabigo ng padalos-dalos na attempt ni Amastan para talunin si Daryl. "Brother, nasa likod mo lang ako," isang sweet na boses ang sumigaw, habang may isang babae na tumalon sa hangin papunta kay Daryl. Ang babaeng ito ay si Natalie Celtic. Siya ay nakasuot ng crimson armor na nakahug sa curves niya na nagpapakita ng fierceness niya habang papalapit siya sa kanila. Kalmadong inilabas ni Daryl ang Heavenly Halberd para kalbanin ang bago niyang kalaban na papalapit sa kanya. Nung nakita niya ang mukha nito, nagulat siya ng ilang segundo, siya. Pagkatapos, na-realize ni Daryl na ang babaeng kinakalaban niya ay ang anak ng Raksasa King at kapatid nila Alaric at Amastan. "So, ikaw si Daryl Darby. Sinungaling ka. Sinabi mo sa akin na ang pangalan mo ay Darren Derby," akusa nito. Nung malapit na siya dito, sinubukan niya gumawa ng slashing motion gamit ang pair ng bone-forged scimitars papunta kay Daryl. Ang lalaking ito at napatumba siya sa sarili niyang kama, at sobrang namangha siya sa lakas nito, na in love siya dito. Pakiramdam niya tuloy ngayon ay naloko, at nainsulto siya nung nalaman niya na siya ang sikat na Daryl Darby mula sa Nain Mainland. Ang mga raksasa women ay fierce at straightforward by nature. Hindi siya kinaawaan ni Natalie nung na-realize nitong nagsinungaling siya. Kahit na hindi natatakot si Daryl sa mga atake nito, medyo naguguluhan ito. Ang tanging ginawa niya lang ihiga siya sa kama niya para makatakas mula sa mga guards. Niwala nga siyang ginawang kahit na ano dito, kaya bakit gusto siyang patayin nito? Sa pamamagitan ng tulong ni Natalie, nagkaroon ng chance si Amastan na umatras at magpahinga para bumalik ang lakas niya. "Sister, sobrang lakas niya kaya mag-iingat ka." Hindi sumagot sa kanya si Natalie, nag-focus siya ay kalaban niya ng may consistent na mga offensive moves. Sa ilang segundo, ayaw siyang patulan ni Daryl, pero sa huli, kaya na niya itong gawin. Nang biglang, may nagrumble. Ang ilan sa mga raksasa soldiers sa gigantic monsters ay sumamas ay laban. Ang army ni Daryl ay marami pang kakaining bigas kung ikukumpara sa lakas ng raksasa tribe, kaya baka matalo ang Nain Mainland nang dahil sa participation ng mga gigantic monsters. Hindi mabilang na mga disciples mula sa iba't ibang sects ang sumalubong sa kamatayan habang sumisigaw. Alarmed dahil sa mga sigaw at mga namamatay sa ibaba niya, tumingin si Daryl kay Natalie at sinabi, "Sorry, pero wala akong oras para sayo ngayon." Itinaas ni Daryl ang kanang braso niya, at isang bola ng puting apoy ang nag-form sa palad niya. Kaagad namang naging lotus-shaped ito at nagliwanag sa kalangitan. Ito ay ang White Lily Cold Flame. "Ano yan?" inisip ni Natalie. Kailanman ay hindi pa niya naririnig ang tungkol sa White Lily Cold Flame, pero nakakatakot ang init ng apoy na ito kaya instinctively siyang naging alert. Sila Shentel at Debra na nasa kalapitan, ay humakbang papaharap nung nakita nila ang apoy. Sa tabi nila, nag-iba ang ekspresyon ni Alaric habang mabilis na tinatanong, "My dear teachers, ano ang ginagawa ni Daryl Darby?" Ang White Lily Cold Flame. Ito ay ang pinakamalakas na kakaibang apoy sa mundo, magkasabay na sabi nila. Kaagad namutla si Alaric nung narinig niya ito. Pagkatapos, sumigaw siya sa field, "Sister, mag-ingat ka. Yang ang pinakamalakas na kakaibang apoy sa buong mundo." Hindi niya alam ang power ng White Lily Cold Flame, pero alam niya na sobrang mapanganib nito sa pamamagitan ng itsura nila Shentel at Debra.
Sumimangot ang mukha ni Natalie nung narinig niya ang warning ng kapatid niya at kaagad siyang pumunta sa gilid ng walang pag-aalinlangan. Hindi na rin niya kailangan alamin kung ano ang puting apoy sa harap niya dahil alam niyang wala siyang laban dito. OMY, kaya mo palang tumakbo. Ngumisi si Daryl bago hinabol si Natalie at inisil ang ako points niya sa isang single motion bago pa ito makapag-react. Kaagad namang naniga si Natalie at hindi man lang makagalaw. Kailangan mo lang tiisin ito, sa huli kasi, ikaw ang anak ng Raksasa King, sabi ni Daryl habang karga si Natalie at tumalon patalidov. May plano si Daryl, gagawin niyang hostage si Natalie para mag-hold back ang Raksasa Army. Ang tanging magbe-benefit lang dito ay ang Union Army sa mga susunod nilang laban. Bitawan mo ako. Nauubusan ng hininga na sigaw ni Natalie sa inis habang sinusubuan niyang makalaya. Pero wala itong maggawa dahil sealed ang ako points niya. Sister! Nung nakita niya na nakidnap ang kapatid niya, nagpanik si Amastan at tumayo para habulin ito. Sa kasamaang palad din, injured at wala na siya halos internal energy dahil sa pakikipaglaban niya kay Daryl. Nanghihina siya para pigilan sila. Pakawalan mo ang kapatid ko. Galit na sigaw ni Alaric habang patalon siya sa hangin papunta kay Daryl. Ang internal energy niya ay sumabog habang papunta siya kay Daryl nang naka-offensive position ang palad nito. Dahil wala ang tatay niya at siya ang general commander, hindi pwedeng umakto si Alaric ng padalos-dalos, pero nawalan siya ng kontrol nung nakita niyang tinatangay ang kapatid niya. Gusto mong makuha siya pabalik. Ngumiti si Daryl, humarap siya last minute at inihanda ang palad niya para mag-counter-attack. Baam! Ang dalawang palad ay nagtama at nagpalabas ng shockwave. Tumalsik si Alaric at namutla ang mukha nito pagkalan. Inistedy niya ang sarili niya sa field na may 20 meters ang layo. Sobrang nagulat niya habang nakatingin ng masama kay Daryl. Gaano kalakas ang taong ito? Tinake advantage ni Daryl ang pagkatalo ni Alaric at kaagad umatras. Sumigaw siya, "Atras! Atras!" Tumingin siya sa battlefield at na-realize niya na 1/6 ng soldiers niya ang namatay sa gabi na yon. Isang malaking kawalan ito sa Nin Mainland. Pero iba na ang mga bagay ngayon, nasa akin ang anak ng Raksasa King kaya hindi maglalakas loob ang Raksasa Army na habulin kami, isip niya. Sila Chester at iba pa ay sumunod sa command ni Daryl, kagad silang umaksyon at sinabihan ang iba na umatras. Go! Namula ang mga mata ni Amastan habang sumisigaw, habulin niyo sila ngayon, patayin at kunin pabalik ang kapatid ko. Pagkatapos, lumapit si Alaric sa kapatid niya ng may dark na expression at pinagalitan siya. Kailangan mong kumalma, brother. Nasa kanila ang kapatid natin, anong mangyayari kapag napagdesyonan nilang saktan siya para tumigil tayo sa paghabol sa kanila? Napatigil siya at tumingin sa paligid niya bago niya sinigaw, "Soldiers, bumalik kayo sa camp at palakasin ang depensa natin." Sinunod ng Raksasa Army ang command niya, bumalik sila sa camp ng maayos. Ang Raksasa King ay nawawala kaya ang utos ng Honorable Son na si Alaric ay absolute. Hindi masaya si Amastan sa Dak na wala silang magawa na kahit na ano tungkol dito. Sinuntok niya ang bato sa tabi niya at bumalik sa camp. Ngayon, puno ang isip ni Amastan ng urge para pumunta sa Nin Mainland Camp at sagipin ang kapatid niya, pero nakita niya sinunod ng iba ang utos ni Alaric at siya mismo ay hindi kayang gawin ito, kaya ang tanging magagawa niya lang ay lunukin ang pride niya. Mga ilang minuto ang lumipas, malungkot na nakaupo si Alaric sa tent. Ilang dosenang Raksasa generals ang nakatayo sa magkabilang sides ng tent, at si Amastan ay nasa pinakaharap ng linya. Walang may lakas ng loob na magsalita sa nerve-wracking na atmosphere na ito. Sila Debra at Shentel ay nakatayo sa likod ni Alaric, ay tahimik din sa biglaang raid na nangyari sa camp nila. Ang kalaban nila ay nadakip ang kapatid niya. Pinagsama-sama ni Alaric ang lahat para gumawa ng strategy para masolusyonan ang issue na ito. Brother. Sa huli, hindi na kinaya ni Amastan ang katahimikan at humakbang papaharap. Ano pa ang kailangan pag-usapan? Magpapahinga lang kami saglit at pagkatapos, kagad nating atakihin ang 9 Mainland Camp at sagipin ang kapatid natin. Ang majority sa generals ay mukhang sang-ayon dito. Laging invincible ang Raksasa tribe, kaya kailan pa sila nabigo. Marami sa kanila ay gusto ng solusyonan ang problemang ito. Pero, tahimik pa ring nag-iisip si Alaric.
Brother, pinag-iisipan mo pa rin ba ito? Naiinis na tanong ni Amastan. Honorable Son, makakaasa ka, si Natalie ay na kay Daryl, at base sa pagkakakilala ko sa lalaking yun, hindi niya ito sasaktan, sabi ni Shentel para kumalma si Amastan. Tumango si Debra bilang pagsang-ayon at idinagdag, totoo yan. Ang Nine Mainland ay nasa alanganin at ang tanging rason lang kung bakit dinakip ni Daryl si Natalie ay para pigilan ang army natin. Naniniwala ako na isang opportunity ito. Kung gusto makipag-ayos sa kanila ng Honorable Son, pwede tayong magpadala ng messenger para i-discuss nag-terms ngayon. Makipag-ayos. Nagtinginan ang mga generals, naguluhan sila. Para kasi sa Raksasa tribe, ang tanging goal nila ay sumakop o magpapasakop, walang pakikipag-ayos sa equation na ito. Ang suggestion na ito ay ginalit si Amastan, dinuro niya si Debra at sinabi, babae, tumahimik ka. Tigilan mo ang pagmamanipulate sa kapatid ko gamit ang mga salita mo. Ito ay kasalanan ng mga babaeng ito, ang kapatid niya ay laging malupit pero simula nung nagpakita sila, naging soft ito at indecisive. Kapag mas pinag-iisipan ito ni Amastan, mas nagagalit siya. Inilabas niya ang longsword niya at tinutok ito kanila Debra at Shentel. May kasabihan sa Nine Mainland, ang kagandahan ay ruot ng disasters. Tatanggalin ko ang mga roots ngayon, sigaw niya habang patakbo papunta sa kanila. Napasimangot sila Debra at Shentel sa biglaang atake na ito. Hindi nila naisip na sobrang maiinis si Amastan na atakihin sila nito ng walang pag-aalinlangan. Tigil! Sigaw ni Alaric habang hinihila ang weapon niya palabas para salubungin ang atake. Klang! Tumalsik si Amastan mga 10 meters ang layo palikod. Namutla din ang mukha ni Alaric dahil sa impact. Siya din kasi ay sugatan mula sa laban nila ni Daryl. Brother. Nanlaki ang mga mata ni Amastan at sumigaw, bakit nandito pa yung mga babaeng yan? Namumuhay ka sa ilalim ng spells nila. Bago pa siya makatapos, sinampal siya ni Alaric ng walang kahit anong warning. Ito ay para sa kawalan mo ng judgment sa kung ano ang tama at mali. Cold na tumingin si Alaric sa kapatid niya at sinabi, nawawala si Papa. Ang pinaka-importanteng gawin ngayon ay ikontain ang sitwasyon laban sa Nine Mainland habang hinahanap siya. Pero wala kang ibang gustong gawin kung hindi lumaban. Patuloy na hindi sumusunod si Amastan sa kanya sa mga nakaraang laban. Tiniis niya ang asal nito noon, pero hindi na niya kaya ito ngayon. At kahit babay sila Debra at Shentel, mga matatalino silang tao na nagturo sa kanya ng valuable na insight. Hindi niya hahayaan na patayin sila ni Amastan. Nagulat si Amastan sa sampal, hindi siya kaagad nakarecover. Pagkatapos, tumingin siya kay Alaric at sobrang wala siyang amsabi. Brother, ginagawa ko lang ito para sa kapakanan ng Raksasa tribe, bakit sinampal mo ako? Ano ang nagawa kong mali? Mas naging aligaga si Amastan habang nagsasalita. Hindi naman sa ayaw kong hanapin ang tatay natin, pero hindi naman masama na ideya ang talunin ang Nine Mainland at sorpresahin siya kapag nahanap na natom siya. Snap! Mas lalong nainis si Alaric sa sinabi ng kapatid niya. Sinampal niya ulit ito. Sino ka para sabihing ginagawa mo ito para sa Raksasa tribe? Tinuro ni Alaric si Amastian at sumigaw ito habang nanginginig sa galit. Bobo! Kung hindi lang dahil sa pagsuway mo ay hindi ito mangyayari. Hindi mo pinansin ang aking babala at sinugod mo ang pormasyon ng mga kalaban, nilagay mo sa peligro ang iyong sarili. Kung hindi dahil doon ay hindi ka ililigtas ng iyong kapatid at hindi sana siya mahuhuli ni Daryl Darby. Tumingin sa paligid si Alaric at nagpatuloy itong magsalita gamit ang malamig na tono. Nandito ako para i-anunsyo na pansamantalang maaalis sa kanyang posisyon bilang Vanguard Commander at ikukulong siya sa kampo. Hindi siya maaaring lumabas ng kampong ito nang walang pahintulot ko. Masyadong pasaway si Alaric para hayaang mag-isa. Kailangan niya iyong gawin para mapigilan ang mga gulong idudulot ng lalaki, at para hindi ito makalapit sa kanyang kapatid ng mag-isa. Masusunod, marangal na anak. Sabay-sabay na sagot ng mga general. Naisip nilang medyo hindi angkop ang mga desisyon ni Alaric, pero dahil galit ito ay walang nagtangkang magmakaawa para kay Amastan. Ano? Namula ang mga mata ni Amastan dahil hindi ito makapaniwala habang nakatitig kay Alaric. Tinatanggal mo ako sa aking posisyon. Anong nagawa ko para dapat na mangyari sa akin ito? Hindi mo pa rin naiintindihan? Taliwas ni Alaric.
Sasagutin mo ang ama kapag nahanap na natin siya. Ako, gustong hindi sumang-ayon ni Amastan, pero sumuko ito, at umalis na lamang. Alam nitong walang makakapagpabago sa isip ng kanyang kapatid. Magpahinga na kayong lahat. Kumuway si Alaric at sumenya sa mga general para umalis. Sumunod ang mga general at maayos itong umalis sa kanyang tent. Nang makaalis na sila, ay lumingon si Alaric para humarap kina Debra at Shentel at nagsalita. Humihingi ako ng paumanhin dahil sa insidente kanina. Paniguradong takot na takot kaong dalawa. Noon pa lang ay pasaway na ang nakababata kong kapatid at ginagawa nito ang lahat ng gusto niya. Sana ay mayroon kayong kabaitan para hindi napansinin pa ang pangyayari, hanggat nandito ako ay walang makakapagpahamak sa inyo. Okay. Tumango si Debra kahit nagulat pa rin ito. Sa kabilang banda at bahagyang nakangiti si Shentel nang tumango ito. Tama, hindi kami magtatanim ng sama ng loob. Inaral nito ang maputlang mukha ni Alaric at nagsalita ng may totoong pag-aalala. Nasugatan ka, marangal na anak. Dapat kang magpahinga. Maraming araw nilang nakasama si Alaric, at naniniwala silang mayroong ginintuang puso ang lalaki na naghahanap ng kapayapaan, at nakatadhana ito bilang maging isang matalinong pinuno. Tumango si Alaric at tinawag nito ang mga sundalo para ihatid ang mga babae pabalik sa kanilang tents, bago ito humiga para magpahinga. Tila sasabog ang kanyang mga ugat sa puso dahil sa pagkikita nila ni Daryl. Kailangan talaga niyang magpahinga para makarecover. Lampas 2:00 na. Bilang pag-uutos ni Alaric ay pinaghigpit ng raksasa army ang kanyang mga depensa, at binalot ng katahimikan ang kanyang kampo. Nasa 100 mga sundalo lang ang tahimik na nagpabalik-balik na nagpatrolya. Sandaling nagmeditate si Alaric bago nito sinara ang kanyang mga mata at naghanda para magpahinga. Nang biglang narinig ang mabababaw na mga yapak na papalapit sa tent nang sumilip dito ang isang anino. Madilim ang paligid, malamig ang ekspresyon ni Amastan at kita rito ang internal na kaguluhan. Kaagad na umupo si Alaric nang mapansin nito ang tunog, nagulat ang lalaki nang makita niya sa kanyang harapan ang nakababata niyang kapatid. Kapatid? Anong ginagawa mo sa tent ko? Dapat ay naroon ka sa sarili mong tent ah. Nairita si Alaric sa mga naging pag-uugali ni Amastan, at nanatiling walang pagmamahal ang tono nito. Pinakamatanda kong kuya. Binuka ni Amastana ng kanyang bibig, at sandali itong huminto, na para bang naghahanap sa tamang mga salita. Lumuhod ito at nagsalita. Nagkamali ako, wala akong pag-iingat. Napuno ng pagsisisi ang ekspresyon ni Alaric, nagpatuloy ito sa pagsasalita. Pinag-isipan ko na ang mga nagawa kong kamalian, at napagtanto ko na magmula noong mawala ang ama, ay padalos-dalos na ako sa aking mga aksyon. Namatay ang marami sa ating angkan dahil sa akin, ngayon ay kasalanan ko kung bakit akidnap ang nakababati nating kapatid. Patawad, kuya. Pakiusap, patawarin mo ako. Gumaan ang loob ni Alaric nang mapagtanto ng kanyang kapatid ang sariling kamalian. Ngumiti ito at nag-utos na tumayo. Kapatid, hindi na ito kailangan. Sapat na ang napag-isipan mo ang mga nagawa mong mali. Hindi mo na kailangan pang lumuhod. Nagambala pa ito ng pagkapasaway ni Amastan, pero natuwa ito nang sa wakas ay nahanap na ng kanyang kapatid ang daan pabalik. Nakatadhana kang maging susunod na raksasaking, kuya, hindi masamang lumuhod ako sa harap mo. Taos-pusong sagot ni Amastan, pero puno ng mga plano ang kanyang mga mata. Mabilis na lumapit sa kanya si Alaric at tinulungan nitong tumayo si Amastan. Nang may bigla itong narinig na sigaw. Mamatay ka na! Nang sandaling dumikit ang kamay ni Alaric sa balikat ni Amastan ay sumabog ang malakas na puwersa mula sa sigaw ni Amastan nang tumama ang palad nito sa dibdib ni Alaric. Totoong ayaw humingi ng tawad ni Amastan sa kanyang kuya, dahil naisip itong dapat isa sila ng ambisyon na talunin ang Nine Mainland kahit ano paman ang mangyari. Pero nang hingi ng payo si Alaric sa mga babaeng nagmula sa Nine Mainland at hinayaan ang sarili para maging hindi mapagkakatiwalaan. Hindi na nararapat pang maging susunod na raksasaking ang kung sino man siya ngayon. Palaging tinitingala ni Amastan ang nakatatanda niyang kapatid, pero hindi nito makakalimutan na sinampal at tinuruan siya nito ng leksyon sa harapan ng lahat. Hindi kailanman maiisip ni Alaric na atakihin siya ng kanyang tunay na nakababatang kapatid, mabigat ang kanyang puso dahil sa gulat at galit. Sinubukan nitong ilagan ang pag-atake pero masyadong mabilis si Amastan para makaiwas pa siya sa tamang oras.
Maaaring napakalakas ni Alaric dahil sa kanyang pag-cultivate. Pero naapektuhan pa rin ang kanyang reflexes mula sa paglalaban nila noon ni Daryl, samantalang handa ang dumating na si Amastan at intensyon nitong patayin siya. Baam! Nasa kamao ni Amastan ang lahat ng kanyang lakas nang tumama ito sa dibdib ni Alaric. Lumipad pa atras si Alaric habang may pahirap na pag-iyak. Humampas ang kanyang katawan sa kahoy na haligi sa kanyang likuran bago siya tumumba sa sulok ng tent. Nabulunan sa sariling dugo si Alaric nang lumapag ito sa sahig. Tumingin ito sa kanyang nakababatang kapatid sa huling pagkakataon bago ito nagdalawang isip na huminga ng malalim. Huwag mo akong sisisihin sa hindi ko pagpapakita ng awa, kapatid. Huminga ng malalim si Amastan nang titigan niya ang hindi gumagalaw na bangkay ni Alaric. Walang emosyon ang kanyang mga mata, walang awa o sakit na makikita rito nang magsalita siya. Nasa ilalim ka ng sumpa ng dalawang babae mula sa Nine Mainland, wala kang gusto sa kanila kundi ang kapayapaan. Hindi maaaring mapasa kamay mo ang hinaharap ng raksasa tribe. Tumalikod ito para umalis sa tent at nagsimulang umungol na parang isang lobo sa kalangian. Iyon ang senyales para sa emergency signal. Hindi nagtagal ay mabilis na dumating ang 12-dosenang mga general ng raksasa nang marinig nila ang pag-ungol. Nalglag ang kanilang mga panga nang makaapak sila sa tent at nanigas ang mga ito sa kinatatayuan. Nakita nila ang nasa sahig na si Alaric, wala itong buhay at nakahiga ang katawan nito sa pool ng dugo. Patag ang dibdib at hindi ito humihinga. Mga general. Tiningnan ni Amastan ang mga kalalakihan bago ito umiyak ng peke. Nagsalita ang lalaki. Wala na ang aking kapatid. Sumabog ang ugat na kapalibot sa kanyang puso habang nakikipaglaban kay Daryl Darby. Sinubukan nitong mag-cultivate at magpagaling pero lumala ang sugat at nagdulot ito ng labis na pagdurugo. Binawian ito ng buhay dahil doon. Maaaring isang barbariko si Amastan pero hindi ito isang tanga. Katunayan ay hindi dapat lumabas ang tungkol sa pagkamatay ni Alaric, kailangang sisihin si Daryl. Nangigiyak ang mga general dahil sa kanyang nasaksihan. Ang marangal na anak. Hayop ang Nine Mainland. Ang Daryl Darby na yon ang dahilan ng pagkamatay ng marangal na anak, hindi natin ito maaaring palampasin. Gumaan ang loob nito nang makita niyang walang nag-alangan sa kanyang mga sinabi. Tinago ni Amastan ang kasamaan sa kanyang mata bago ito magkunwaring malungkot at umiyak sa harapan ng bangkay ng kanyang kapatid. Pinakamatandang kapatid, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Papatayin ko ang hayop na Daryl Darby na yon at paghihigantihan ko ang iyong pagkamatay. Tama, maghihiganti ako para sayo. Dapat nating patayin si Daryl Darby at maghiganti para sa marangal na anak. Sinang-ayunan ng mga general ang determinadong pangako ni Amastan. Lumuhod sa harapan ni Amastan ang isa sa mga general at nagsalita. Aking Diyos, dahil wala na ang marangal na anak, hiling namin na ikaw ang mamuno sa paparating na labanan para sa ating tagumpay. Nais naming ikaw ang pumalit na General Commander, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng general. Tumango sa tuwa ni Amastan at sumenyas ito sa lahat para tumayo. Tumayo ang lahat. Ang una kong utos bilang General Commander, magmamartsa tayo bukas papuntang Nine Mainland. Masusunod po, Commander, sigaw ng mga general. Tangal na anak. Mukhang may naalala ang isa sa mga general, kaya magalang itong nagtanong. Dahil patay na ang marangal na anak, anong kailangan nating gawin sa dalawang babae mula sa Nine Mainland? Noong buhay at malakas pa si Alaric ay walang nagtangkang hamakin sina Debra at Shentel. Pero hindi na nila kailangang respetuhin ang dalawang babaeng iyon dahil patay na si Alaric. Kinonsidera ni Amastan ang tanong at nakita ang interes sa kanyang mga mata nang banggitin ang dalawang babae. Dalhin niyo sila sa aking tent. Suminghal ito nang magsalita. Gustong pugutan ng ulo ni Amastan ang dalawang babae sa harap ng buong hukbo. Pagtapos ay naalala nitong magagandang babae ang mga iyon at sayang naman kung papatayin niya kaagad ang dalawa bago niya ma-enjoy muna ang mga ito. Masusunod, marangal na anak. Mabilis na kumilos ang general nang walang pagkaantala nang matanggap nito ang utos. Samantala, sa kampo ng Nine Mainland, pinamunuan ni Daryl ang natitirang grupo pabalik sa kampo. Pagod at naiinis ang lahat sa walang hanggang nakakasuklam na si Jiangju. Nagkunwari ang lalaking iyon na salakayin ang kampo ng raksasa army para malinlang si Daryl sa labanan. Pagtapos ay umupo ito at pinanood ang mga naglalabang puwersa.
Tinipon ni Daryl si Chester at ang lahat sa gitna ng tent para pag-usapan ang mga pamamaraan, habang ang nahuling si Natalie at itinapon sa loob ng selya. Baam! Sinuntok ni Dax ang upuan sa kanyang tabi. Mas lalo itong nagalit habang mas iniisip niya ang tungkol dito. Napakalupit ni Jiangju, hindi natin ito pwedeng baliwalain. Galit nitong sambit. Tumango ang karamihan sa mga taong nasa tent bilang pagsang-ayon. Tama, isang taksil ang Jiangju na yon. Maaari na lang nating kalabanin ang North Moana Army, patayin si Jiangju, at sakupin ang kanyang hukbo. Tama, patayin natin si Jiangju. Habang nagdidiskurso ang iba ay pinag-isipan ni Daryl ang tungkol dito, habang madilim ang kanyang ekspresyon. Gusto rin nitong patayin si Jiangju, dahil sa nagawa nito. Nawala ang daan-daang libong mga sundalo, masyadong malupit ang naging pinsala. Sugatan din si Chester, at ang iba pa. Kahit ang pinakamapagpatawad na tao sa buong mundo ay hindi iyon kakayanin. Huminga ng malalim si Daryl matapos ang ilang segundo ng konsiderasyon. Iaanunsyoan asana nito ang kanyang desisyon nang biglang dumating si Gonggong sa tent, bakas ang pag-aalala nito sa maamo niyang mukha. Bilis, Daryl! Kailangan mo nang maghanda, pinamunuan ni Jiangju ang kanyang hukbo para ubusin kayong lahat. Pumunta si Gonggong sa tent no Daryl para humingi ng tawad sa nagawa ng babae. Isang pagkakataon na nakita nito ang pangyayari kung saan pinamunuan ni Jiangju ang hukbo para salakayin ang mga kampo ng raksasa ng paalis na ito. Hindi katagalan ay nalaman nitong atake si Jiangju laban kay Daryl. Kaya nagpunta ito para balaan sila. Hindi pa ito nakipaglaban kay Jiangju. Nakipaglaro lamang ang babae dahil nirerespeto niya si Yang Jian. Pero dahil wala na ang lalaki, ay hindi na nito kailangang sundin ang mga utos ni Jiangju. Nagulat ang lahat nang marinig nila yon, mabilis na tumayo si Daryl. Dumili ng ekspresyon nito dahil sa lumalalim na galit. Mukhang walang iiwang buhay ang lokong si Jiangju. Gusto nitong umatake sa kanila dahil napahina na ang mga ito ng raksasa army sa nangyaring labanan. Walang awa! Baam! Narinig sa buong kampo ang nakakabinging ingay habang nakakulong pa rin sa gulat ang lahat. Nawasak ang entrada ng kampo. Mabilis na lumapit ang isang sundalo habang may namumuong pawis as kanyaing noo, nagsalita ito. May hindi magandang nangyayari. Nandito ang North Moana Army, napalibutan na nila ang buong kampo. Nanginig sa gulat at galit ang mga sundalo nang ibalita nito ang nakakapinsalang balita. Napamura sa sarili si Dari, habang pinamunuan nito ang lahat palabas ng tent. Nang makalabas na ang mga ito ay sandaling huminto ang puso ni Daryl sa kanilang nakita. Pinalubutan ng daan-daang libong sundalo ng North Moana Army, at wala man lang maliit na uwang. Walang takot ang North Moana Army habang malakas na kapalibot na hangin sa mga ito, sobrang handa na sila para sa digmaan. Nagalit sina Chester, Quincy, Yvette, at ang iba pa sa pag-atake. Suminghal ang bawat isa sa kanila, habang nag-iisip ng paraan kung paano sila makakaalis sa sitwasyong yon. Lumipad si Jiangju sa ibabaw ng North Moana Army, nakita sa matapang nitong features ang masamang pagngiti dahil sa tuwa. Huminga ng malalim si Daryl at humakbang ito. Anong sinusubukan mong gawin, Jiangju? Tanong nito. Anong hitsura nito? Suminghal si Jiangju sa tanong at tumingin ito sa kampo bago sumigaw. Palaging nirerespeto ng siyam na kontinente ang kontinente ng North Moana, pero kayong mga walang alam ay may lakas ng loob para bastusin ang aming hari. Hindi kayo sumunod sa aming utos, kaya naman nawala ang aming hari noong paglalaban nila ng Raksasa King. Gumawa kayo ng krimen na hindi mapapatawad. Pagtapos ay lumambot ang tono ni Jiangju nang magsalita ito. Bibigyan ko kayo ng tsansa ngayon. Sumuko kayo sa kontinente ng North Moana at sundin ang aking mga ipag-uutos o hindi ko kayo papakitaan ng awa. Hindi nag-alala si Jiangju sa posibilidad ng pag-atake mula sa Raksasa Army. Kung tutuusin ay nilabanan nila si Daryl at ang hukbo nito, at naubos ang hindi mabilang nilang mga sundalo. Bukod doon ay nagpadala ng mga SPY si Jiangju para obserbahan ng sitwasyon sa kampo ng raksasa, at napagtanto nilang nagkulong ang mga ito bilang pagdepensa. Walang posibilidad na atake sila. Natural namang na hindi palampasin ni Jiangju ang oportunidad na yon. Kailangan niyang matalo si Daryl sa gabing iyon. Sarkastikong tumawa si Daryl, nabalot siya ng matinding galit nang marinig niya ang sinabi ni Jiangju.
Ang kapal ng mukha nitong baguhin ang kanyang istorya kung saan si Daryl ang dapat nasisihin dahil sa halos pagkamatay nila. Galit na galit si Dax at ang iba pa. Jiang Ju! Sumigaw si Yvette dahil hindi na rin ito maitago pa ang kanyang galit. Gaano kakapal ang ikakapal ng iyong balat? Ikaw ang nanlinlang sa amin sa sitwasyong iyon sa pamamagitan ng pagkukunwaring pagsalakay nyo sa raksasa camps. Maraming namatay sa labanan na iyon at nandito kayo ngayon at pinapalibutan kami. Gusto niyong maglaban tayo kahit na nasa peligro ang buong Siyam na kontinente. Tama yan. Kung madadala ng digma ang sibil nyo ang Maine Mainland para bumagsak sa kamay ng ating mga kalaban, ay magiging makasalanan kayo sa kasaysayan sa mga darating na mga taon. Malamig ang ekspresyon ni Quincy nang sabihin niya iyon. Makasalanan. Suminghal si Jiang Ju sa akusasyon at sumagot ito. Kahit ano pang sabihin mo ay walang magbabago. Mayroon kayong kalahating oras para magdesisyon. Bago pa nito matapos ang kanyang sasabihin ay lumapit si Gonggong at inantala ang lalaki. Jiang Ju! Tumitig si Gonggong sa mga mata ni Jiang Ju at nagsalita ito. Huwag mong gagamitin ang kamahalan para sa gumawa ng dahilan. Kung nandito lang ang kamahalan ay hindi siya kailanman papaya. Mukhang sinasamantala mo ang pagkawala ng kamahalan para pamunuan ang Maine Mainland. Sandaling tumigil si Gonggong para tingnan ang buong North Moana Army bago ito nagsalita. Mga mandirigma, please huwag kayong makinig kay Jiang Ju. Hindi may paliwanag kung gaano nakakamuhi ang lalaking yan, at ngayon ay sinusubukan niyang magkaroon ng digmaang sibil sa Maine Mainland sa gitna ng kalamidad ng walang konsiderasyon sa mga pwedeng mangyari. Kung hahayaan natin yung mangyari, ay sasamantalahin yon ng raksasa army, at matatalo tayo. Gusto mo ba talagang makita ang tahanan mong nasa kulong sa walang tigil na mga digmaan? Nadala ng kanyang salita ang marami sa mga sundalo ng North Moana para questionin ang kanilang layunin. Lumubog at matapang nang umiwi ang mukha ni Jiang Ju, habang tila viper, na nakatitig ito kay Gonggong at handang umatake sa kanyaing biktima, umangil ito. Gonggong, tigilan mo na ang pagmamanipula sa mga sundalo. Hindi kayo makita noong papunta tayo sa kampo ng raksasa army. Naghinala ako na nag-aalinlangan na ang iyong pagiging matapat. At sorpresa nga naman, nandito ka sa panig ni Daryl. Bukas na hinamon ni Gonggong ang kanyang otoridad at labis na nainsulto si Jiang Ju. Matagal bago niya napagtanto sa wakas ang kanyang mga plano. Paano niya hahayaan ang abbae na sirain ito? Mga kapwa ko mandirigma, kung makikita nyo, noon ay taga-sunod siya ng ating kamahalan, pero ngayon ay lumipat na siya ng panig at pinagtaksilan tayo. Dalhin siya sa akin. Nakaturo ito kay Gonggong nang magsalita. Nang sabihin niya iyon ay daan-daang mga sundalo ang naglabas ng mga espada nang walang pag-aalinlangan at sumuod sa direksyon ni Gonggong. Jiang Ju! Nanginig si Gonggong sa matinding inis sa pag-uutos ni Jiang Ju na hulihin siya. Huwag mong tatangkain na gawin yung para sa'yo, alam mo ang totoo kung pinagtaksilan ko ba ang North Moana. Ikaw ang taksil na gustong makakuha ng kapangyarihan at sirain ang aming alyansa sa Maine Mainland dahil wala na ang kamahalan. Pinadyak ni Gonggong ang kanyang paa at eleganteng lumundag sa ere para harapin ang daan-daang mga sundalong palapit sa kanya. Alam nitong matagal nang naghihinala sa kanya si Jiang Ju, kaya isa lamang dahilan ang nangyari ng araw na yon para patayin siya. Alam din nitong kahit sumuko siya, ay hindi siya hahayaang mabuhay ng lalaki. Kung ganoon ay mas mabuti na lamang ang kalabanin ito. Sa isang kisap mata ay pinalibutan si Gonggong ng daan-daang mga sundalo. Mabilis niyang matatalo ang mga ito nang hindi pinagpapawisan, pero dahil kailangan pa nila ang mga sundalo para sa digmaan, laban sa raksasa, ay itutulak lamang niya palayo ang mga ito. Inobserbahan ni Daryl ang labanan sa pagitan ni Gonggong at ng mga sundalo habang nakakunot ang kanyang noo. Tumitig ang mga mata nito kay Jiang Ju habang naghahanap ng maipanglalaban sa lalaki. Masyadong malamig si Jiang Ju, naging matapat si Gonggong sa kontinente ng North Moana, pero pinalabas ng lalaki na isa siyang traidor at atak ito sa kanya ng walang pag-aalinlangan para sa sarili nitong kapakanan. Hindi na matiis ng katabi nitong sina Chester, Yvette, at iba pa ang nangyayaring kalokohan. Daryl! Sigaw ni Dax. Masyado nang malayo ang narating ni Jiang Ju sa pagkakataong ito, minamanipula niya ang katotohanan para sa sariling benepisyo. Tayo na ang bahala sa kanya. Tama. Tumango si Chester bilang pagsang-ayon.
Tayo na ang isusunod niya kapag tapos na siya kay Gonggong. Mas mabuting kumilos na tayo ngayon kaysa umupo. Karaniwan na salungat si Chester sa mga padalos-dalos na gawain, pero masyado nang nakakamuhi si Zhang Ju. Una ay sinet up nito si Daryl laban sa iisa nilang kaaway, at ito ang naging dahilan ng halos pagkawasak nila. At ngayon ay naroon siya para magdulot ng mas maraming gulo. Siyempre ay hindi rin nabulag si Chester sa galit. Dahil hostage nila ang anak ng Raksasa King ay hindi sila basta-bastang kikilos laban sa mga ito. Okay. Tumango si Daryl ay nagpakita ang Heavenly Halberd ng may malutong sa tunog. Tinutok niya ito sa North Moana Army at nag-utos. Sundin ang aking ipag-uutos, umatake kayo. Tumira kayo para saktan sila, at gawin ang lahat ng inyong makakaya para hindi nyo sila mapatay. May limitasyon lamang ang pagiging malamig ng ulo nito kahit na inis na siya. Hindi maiiwasan ang digmaan laban sa North Moana Army. Gayunpaman ay kailangan nilang panatilihing maliit ang bilang ng mga namamatay para maingatan ang lakas ng Nin Mainland para matanggal ang Raksasa Tribe sa mga paglalaban sa hinaharap. Lusong! Sumabog ang mga sigawan mula sa hukbo nang ilabas nila ang mga sandata at sumugod sa direksyon ng North Moana Army. Sa isang kisamata ay napunta sa mainit na labanan ang lahat. Inalala nila ang MG autos ni Daryl kaya wala sa kanila ang sumugod para pumatay. Sa halip ay ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para hindi makalaban ang mga sundalo ng North Moana. Pero kailangan pang ma-recover ng mga sundalo ang kanilang mga internal na enerhiya mula sa naging labanan nila ng Raksasa Army kanina lamang, kaya naman wala na silang kapangyarihan pa para lumaban sa North Moana Army. Marami sa mga sundalo ni Daryl ang sumigaw nang bumagsak ang mga ito sa sariling pool ng dugo. Daryl Darby! Mapanlinlang na sigaw ni Zhang Ju, habang nakakatakot ang hitsura ng mukha nito. Tandaan mo na ikaw ang nagsimula nito, ikaw ang sumira sa alyansa, at ikaw ang mananagot sa kahit na anong susunod na mangyayari. Nilabas nito ang kanyang sandata, at uminit ang kanyang internal na enerhiya, tila isang meteorite itong sumugod kay Daryl. Anal ng hayop! Napamura sa sarili si Daryl. Walang emosyon itong nagsalita. Tigilan mo na ang paglalaro sa mga salita, Zhang Ju. Ikaw ang nagdala ng iyong hukbo rito at pinalibutan ang aming kampo. Ikaw ang may masasamang layunin. Dapat bang manatili kaming nakaupo at hayaan kang tapak-tapakan kami? Hinigpitan ni Daryl ang pagkakahawak sa Heavenly Halberd at saka ito sumugod. Nagsimula sina Daryl at Zhang Ju sa mainit nilang labanan sa gitna ng ere. Habang kumalat naman ang mga alon ng nakakatakot na aura sa kalangitan, umikot ang mga ulap sa bawat paggalaw ng dalawa. Tiwala si Daryl sa umpisa ng kanilang paglalaban. Narating nito ang Heaven Ascension level, kaya naman maikukumpara ang kanyang lakas kay Zhang Ju. Ngunit matapos ang ilang minuto ay nagulat si Daryl sa realidad. Naramdaman nitong mas malakas si Zhang Ju kaysa sa inakala niya, maaaring mas malakas pa ito kaysa kay Gonggong. Nanghihina pa rin si Daryl dahil sa nangyaring labanan, kaya wala na itong oras para makarecover pa. Nagsimula itong matalo. Daryl! Mag-iingat ka! Napasigaw si Yvette, Yvonne, Kinsey, at ang iba pa nang makita nila ang nanganganib na matalo na si Daryl. Isa-isang nilabas ng mga ito ang kanilang sandata, at nagmadaling lumapit sa panig ni Daryl para tulungan ito laban kay Zhang Ju. Nang sandaling iyon ay naantig si Gonggong sa katotohanang tumayo si Daryl at nilabanan si Zhang Ju para sa kanya. Natanggal ang bigat kay Daryl nang makita nitong naroon si Yvette at ang iba pa para tumulong. Hayop naman! Hindi mapakali si Zhang Ju at wala itong masabi sa naging pangyayari. Akala nito ay mayroon na siyang tsansa para tuluyang alisin si Daryl, pero sa level ng kanyang prestihyo ay simpleng humaharang ang mga tao sa kanyang daanan. Nagalit ito dahil pinalibutan siya ng mga kalaban, na mula ang mga mata ni Zhang Ju. Wala kayong silbi at magugulong tao kayo, mamatay na kayo. Baam! Sumigaw ng malakas si Zhang Ju. Malakas ang puwersang lumabas mula sa lalaki, at napaatras sina Yvette at Yvonne. Mukhang nasusuklam ito nang tumingin siya sa paligid at naramdaman niya ang lumalakas na apoy ng kanyang galit bawat minuto. Nang tumingin ito sa ibaba ay nakita niya ang mga naantalang North Moana Army dahil sa mga kalaban sa ilalim ng pag-uutos ni Daryl. Magiging mahirap ang pagpasok sa kanilang kamo, lalo na ang manalo sa labanan.
Sa tingin mo ba ay magiging ligtas ka kapag may mga tutulong sa'yo, Daryl Darby? Mamamatay ka ngayong araw. Walang emosyong nangako si Zhang Ju. Tinutok ni Zhang Ju ang kanyang espada sa langit bago pa niya iyon sagutin. Sumabog ang napakalakas nitong internal na enerhiya, lumapit sa kanya ang hangin mula sa langit at lupa. Infinite Sword of Destruction. Namula ang mga mata ni Zhang Ju nang umangil ito habang nakaturo kay Chester at sa iba pa. Habang tila naging kristal naman ang mga nakakabulag na liwanag na hugis espada sa harap ni Zhang Ju, bawat isa ay nagningning sa iba't ibang kulay nang mahati nito ang langit at lumipad palapit sa mga kaaway. Tumama kay Daryl ang pinakamalaki sa 10 milyong ilaw ng espada sa bilis ng kidlat. Nagmula sa Immortal Pure Scripture ang Infinite Sword of Destruction. Iyon ang pinakamalakas na kakayahan na natutunan ni Zhang Ju. Iyon ang bagay na tinago niya sa kanyang sarili. Pero siguradong hindi na ito makakapagpigil pa sa nais niyang pagpatay kay Daryl. Isang maalamat na bayani si Daryl at kilala ito sa Nain Mainland at kay Zhang Ju na nasa isip nitong siya ang pinakamalaking pagsubok na nakaharang sa ambisyon nitong mamuno sa Nain Mainland. Dahil nagawa ni Daryl na makarating sa Heaven Ascension level, ay kailangan niyang waksihin ang lalaki kahit ano pa ang mangyari kapag mayroong pagkakataon. Lumubog ang puso ni Chester at ng iba pa nang makita nila ang hindi mabilang na umulang light swords. Mabilis nilang pinainit ang kanilang internal na enerhiya at nagtayo sila ng mga proteksyong harang sa kanilang harapan. Baam! 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 Sa isang kisap mata ay nag-crash ang kanilang light swords sa mga harang, sinundan ito ng mga magulong ingay. Malapit nang masira ang mga harang pero nagawa pa rin nilang labanan ang pag-atake. Yun pa man ay naging sugatan sina Chester, Quincy, at ang iba pa dahil sa aftershock, namutla sa sakit ang kanilang mga mukha. Kung ganoon ay kayang-kaya ni Chester at ng iba pa ang pagharang sa attack mula sa light swords. Pero kailangan pa ring mag-recover ng kanilang internal na enerhiya mula sa naging labanan nila ng Raksasa Army. Ang Infinite Sword of Destruction ni Zhang Ju ay nagbigay ng pinakamalakas na light sword kay Daryl, mayroon itong higit sa 60% lakas ni Zhang Ju. Napunit ang hangin dahil sa napakalakas na puwersa, at nang papalapit na ito kay Daryl ay napagtanto niyang hindi niya ito kayang ilagan. Huminga ito ng malalim at ginamit ang kanyang internal na enerhiya, at inilipat ang kanyang kamay para iharang sa kanyang harapan ang Heavenly Halberd. Baam! Naramdaman ni Daryl na tila tinamaan siya ng tsunami nang tumama ang napakalaking light sword sa Heavenly Halberd, at lumipad ito paatras habang napadaing ang lalaki. Hindi ito tuligil hanggang sa 100 metro na ang layo nito mula sa kampo, 12 ng mga puno ang nahati sa dalawa sa bawat daraanan nito. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig at dumikit sa sahig ang kanyang katawan. Tigan ni Daryl si Zhang Ju, habang nahihirapan itong tumayo. Naipon ang galit sa puso nito, masyadong nakakamuhi si Zhang Ju sa ginawa niyang pag-attack rito habang nanghihina pa ang kanilang internal na enerhiya para lamang makontrol ang Nain Mainland. Mamamatay muna ang lalaki sa labanang iyon bago niya hayaang manalo si Zhang Ju. Daryl! Daryl! Nagulat sina Chester at Yvette nang makita nila iyon. Sinubukan nilang lapitan ang lalaki, pero walang paraan para makatakas dahil sa napakaraming nakapalibot sa kanilang mga sundalo ng North Moana. Tila nanalo si Zhang Ju nang tumawa ito sa langit. Magiging maunlad ang mga susunod sa akin, at mawawaksi naman ang mga hindi susunod. Ako na ang mamumuno sa iyong mga sundalo, at tatalunin ko ang Raksasa Tribe kapag napatay kita, Daryl Darby. Ako ang magiging bukod tanging 9 Continents Supreme. Hindi pa huli ang lahat para yumuko ka sa harap ko. Sabi nito kay Daryl. Dahan-dahang bumaba si Zhang Ju, habang mahigpit ang hawak nito sa kanyang espada. Nagsimula itong maglakad palapit kay Daryl, bumalot sa hangin ang malakas niyang aura sa bawat paghakbang nito. Wala nang mas titindi pa sa galit na naramdaman ni Daryl, hindi ito natuwa sa papalapit na si Zhang Ju. Kapalaran niya bang mamatay sa mga kamay ni Zhang Ju? Tiningnan ni Daryl ang kabilang dulo ng field, at nakita nito ang na-stop na sina Chester, Yvette, at iba pa kasama ang North Moana Army sa layong higit 100 metro. Walang tsansang makalapit sa kanya ang mga ito sa tamang oras para tumulong. Wala itong laban sa mga magiging pag-atake ni Zhang Ju, dahil sa mga natamo niyang sugat. Kung nasa akin lang ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, ninakaw ito ng walang hiyang babae na si Jackie L.
Mariing nakayukom ang mga kamao nito nang maisip niya iyon, halos tumagos sa laman ang kanyang mga kuko. Daryl, kapatid ko! Saktong narinig nito ang nakakabinging sigaw na kumalat sa larangan ng digmaan. Nakita niya ang tumatakbong si Zurong palapit sa kanya, printotektahan nito ang mas batang lalaki nang siya'y makalapit. Magkakaroon ng matinding paglalaban, huwag kang mag-alala kapatid. Tutulungan kita sa pagsugpo sa ginagawa niyang abominasyon. Nakulong ang matitig ni Zurong kay Xiangju nang magsimulang uminit ang kanyang internal na enerhiya. Xiangju, wala kang kwenta at isa kang kasuklam-suklam na tao na mayroong nakakamuhing mga intensyon. Nasa peligro ang Nine Mainland at una mong naisip na hamakin ang mga taong nasa parehong panig mo kaysa labanan ang Raksasa Tribe. Gusto mong mamatay si Daryl. Kung ganoon ay kailangan mo muna akong pagdaanan. Zurong, ang Fire God. Sumigaw si Zurong bago ito suminghal dahil sa galit. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Kung masyado kang desperadong mamatay ay gagawan kita ng pabor at pareho ko kayong ilalagay sa impyerno. May malamig na paghamak na sambit ni Xiangju. Magiging mas maingat si Xiangju kay Zurong kung noon lang ito nangyari. At kung tutuusin, gaya ni Gonggong, isa rin si Zurong sa mga pinakamalalakas na tao sa kasaysayan ng may tagal na halos 1,000 taon. Ngunit gaya ng iba, nasunog na rin ang malaking parte ng internal na enerhiya ni Zurong dahil sa nangyaring labanan nila ng Raksasa Army, hindi natatakot sa kanya si Xiangju. Mamatay ka na! Natulak ng galit ni Xiangju ang mga alon mula sa nag-aalab na galit ni Zurong. Kaagad na lumabas ang mainit na apoy at malinis itong nakabuo ng apoy na dagat habang kumakalat ito papunta kay Xiangju sa pambihirang bilis. Kaagad na naging positibo ang pakiramdam ng lahat nang makita nila si Zurong. Kahit na ganoon ay wala sa kanila ang nang maliit sa sitwasyon ng sandaling yon. Kaagad silang nagtulungan para makagawa ng proteksyong pangharang sa kanilang harapan. Maaaring hindi kasing lakas ng White Lily Cold Flame ni Daryl ang apoy ni Zurong, pero hindi dapat maliitin ang lakas na mayroon ito. Pinaglalaruan ang apoy? Ngumiwi ang bibig ni Xiangju dahil sa pagkamangha habang nakatitig ito sa papalapit na apoy. Ikinuway ni Xiangju ang kanyang braso at lumabas ang kanyang internal na enerhiya. Nagpakita ang itim na bagyo. Dumiretso ito sa apoy at sa ilang segundo lamang, napatay nito ang apoy na dagat. Anong? Bumagsak ang pangani na Daryl, Zurong, Chester, at ng iba pa sa kanilang nakita. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.